Attorney, can you give us update kung kamusta po yung nag-visitan niyo doon kay Kong Teves and ano po ang napag-usapan? Okay naman po, but bago ko po sagutin yan, ay nais ko munang purihin si Director Jaime Santiago sa kanyang very professional, very decent, and very humane treatment of former Congressman Arnulfo Teves. Tinuko talagang kausap ni Director Santiago, and ito po ay naranasan ko. Doon din pong napiit sa NBI yung isang kliyente ko, si Miss Cassandra Leong, at maganda po yung aming pag-uusap. Tinanggap niya kami ng mabuti, binigay niya lahat ng rights. He accorded all the rights to my client, at pinayagan po niyang makausap po namin ng matagal hanggang gusto namin ang aming kliyente. So thank you very much, Director Santiago. You are one of the few shining lights in the Marcos administration. Ngayon po, yung iba pong pinag-usapan namin ay strictly confidential. It's covered by lawyer-client privilege. Pero what struck me most ay yung naging madamdamin na pagtatagpong muli ng kanyang ina. Sapagkat more or less 2 years na po silang hindi nakikita, at naging talagang very touching ang eksena kanina nung sila'y nagkitang mag-ina. Ano muna po usapan nila? Well, tungkol sa mga motherly things, tungkol sa family, kung kamusta na siya. Siya po ay nadalhan naman ng medication ng kanyang ina, a change of clothes, isang unan. So, nakakatuwa nga hanggang ngayon. At his age ay talagang alagang-alaga pa siya ng kanyang nanay. Ako. Attorney, kanina po na dito mag-stay sa NBI niya. Bakit po ang reason kung bakit dito sa NBI mag-stay po si Kong Teves? Well, for humanitarian reasons, pagod na po si Congressman Teves sa kanyang biyahe, at pagod na rin po ang mga kawani ng NBI. So bukas na po siya ng maaga, dadalhin sa Building 14. Doon po sa Muntinlupa, na ito ay facility ng Bucor, ngunit ito po ay hiniram yata according to Director Santiago ng NBI upang maging kanilang detention facility. Hindi po. Ang sabi ko naman po kay Director Santiago, basta safe at yung mga basic necessities po lamang ang aming hinihiling, ay okay na po sa amin yun. And we have full trust and confidence in Director Santiago. Hanggang kailan po siya rito? Hanggang bukas lang. Oo. Tinapos lang po yung normal booking procedures, fingerprint, handprint, mugshot, and then okay na po. Attorney, kamusta po ang medical check-up ni Kong Teves? Okay naman po, nabigay siya ng kaukulang pansin naman ng doktor ng NBI, at nandun din po yung kanyang pamangkin na doktor din po na kasama ni Mami Bubot. What's the next move from your company? At titignan po natin kung kailan magkakaroon ng arraignment, kasi ang procedure po dyan, since unserved po yung kanyang warrant of arrest, magkakaroon ngayon po ng return ng warrant sa korte na na-apprehend na po yung subject ng warrant, then an arraignment will be set by the court. And then trial with respect to Mr. Teves will now ensue. Kamusta naman po si Kong Teves? Anong usap po kayo? He is in high spirits. He is confident because he is truly innocent, and alam po niya na when we go through the process, he believes that he will be exonerated. Mag-stay po ba yung mother niya dito sa... Ay, hindi ko po alam, pero pinayagan naman po na magkwentuhan po muna sila at makapiling nila ang isa't isa ngayong gabi po. Ewan ko kung anong oras po uuwi si Mami Bobo. Hindi na po, siyempre, nandito na siya sa NBI facility. Wala nang chance. At saka wala naman talagang, hindi naman po tatakas si Ginoong Teves. Kung gusto niyang tumakas, edi doon pa sa Timor-Leste. Ba't na natili pa siya ng 2 taon doon? Na open naman. Pero kung hindi niya kamupo ba, bruises po? Ay,
Ay, opo, nakita ko po yung bruises niya. But hindi po dito sa NBI yan, ha? Hindi po yung mga kawani ng NBI, kundi yung Immigration Police ng Timor-Leste during the scuffle that accompanied his arrest. Okay. Thank you po. Thank you po.